Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Martes tayo ngayon, 2 ng Hunyo 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Senator Jinggoy Estrada kusang sumuko matapos magpalabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Pero sabi ng DILG, hindi, inaresto namin siya. Plenary session ng Senado binoykot ng majority bloc. Iran sinuspindi na ang peace talks. Nasawi sa Gumuhong Gusali sa Pampanga, umakyat na sa 13. Higit 20 lugar sa bansa nakaranas pa rin ang heat index sa kabila ng nararanasang pagulan epekto ng habagat. Typhoon Domeng nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility, humina na bilang isang tropical storm. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng mga balita, humina na ang dating Typhoon Domeng, naging severe tropical storm lamang habang nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan itong nasa layong 1,035 km northeast ng extreme northern Luzon. Nasa labas na ng Parline alas 2 ng madaling araw. Kumikilos ito ng pan-northward sa bilis na 15 km bawat oras, taglay ang lakas na hangin 120 km bawat oras malapit sa gitna at pagbugsong aabot ng 150 km. Ayon sa Pag-asa, patuloy na hihina ang bagyong Domeng matapos nga itong lumabas ng bansa kahapon ng hapon. Sa kabila ng nararanasang mga pagulan sa ilang bahagi ng bansa, epekto ng malakas na southwest monsoon o habagat, nakaranas pa rin na matinding init ang mahigit 20 lugar. Partikular na ang Camarines Sur na ang pinakapik ay umabot ng 46 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, pasok sa danger level heat index na 42 hanggang 51 degrees Celsius. Dahil mataas ang panganib ng heat cramps, heat exhaustion na maaaring humantong sa heat stroke. Ang iba pang mga lugar na nakaranas pa rin ang danger level heat index kahapon: Zamboanga City sa Zamboanga del Sur, 42 degrees Celsius. Buenos Dias, Zamboanga. Ang Naiya, Pasay City, 42 degrees Celsius. Lawag, 43. Dagupan City sa Pangasinan, 43. Apari, Cagayan, 44. Tugigaraw City, Cagayan, 44. Baler, Aurora, 45. 42 degrees Celsius naman sa Iba, Zambales. Sa Muñoz, Nueva Ecija, 44 degrees sa Infanta, Quezon. Sa Alabat, Quezon naman, 43. Ganon din sa Calapan, Oriental, Mindoro. Sa Coron, Palawan, 42 degrees Celsius. Cuyo, Palawan, 43. 42 degrees na naman sa Camarines Norte at Biraca, Tanduanes. 44 degrees sa Masbate City sa Masbate. Sa Huban, Sorsogon, 43. Sa Ginobatan, Albay, 42 degrees Celsius. Kaya dun sa mga lugar na patuloy na nakakaranas sa mainit na panahon, maalinsangang panahon, kinakailangan ng iba yung pag-iingat. May ngaga sa mga taga Roja City sa Capiz, 43 degrees Celsius. Mambusaw, 42. Dumaguete City sa Negros Oriental, 42 degrees Celsius. Catarman, Northern Samar, 44 degrees Celsius. At Catbalogan, Western Samar, 43. Borongan, Eastern Samar, 44 degrees Celsius. Giwan, Eastern Samar, 43. Maasin, Southern Leyte, 43. At Dipolog sa Zamboanga del Norte, 43 degrees Celsius. Yung ibang mga lugar, hindi na masyadong mainit ang panahon, pero nagbabadya naman ang mga pagbaha dahil sa mga pagulan. Ipinagutos ng Pangulong Bongbong Marcos ang agarang pagpapatupad ng isang comprehensive action plan para sa posibleng matinding epekto ng El Nino sa bansa.
Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ibinaba ng Pangulo ang direktiba bago ang kanyang state visit sa Japan na naglalayong masiguro ang kahandaan ng pamahalaan sa tubig, pagkain, enerhiya, kalusugan at kaligtasan ng publiko. Bahagi ito ng pagre-reactivate ng El Nino team ng Department of Agriculture na binubuo ng mga attached agency, kabilang ang National Food Authority, Philippine Coconut Authority at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kasama din sa direktiba ng Pangulo ay ang pag-aksyon ng mga ahensya tulad ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System, Local Water Utilities Administration o LUA, National Water Resources Board at ang National Irrigation Administration ay natasang magpatupad ng water conservation measure, siguraduhin ang supply ng inuming tubig. Sa gitna pa rin ang banta na matinding El Nino at pagtaas ng gastusin sa produksyon, bunsod ng kaguluhan pa rin sa pandaigdigang merkado. Kumilos naman ang Department of Agriculture upang tiyaking kumikita pa rin ang mga magsasaka sa pagtatanim ng palay sa darating na wet season. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., inatasan ng Pangulong Bongbong Marcos ang DA tiyakin ang sapat na kita ng mga magsasaka mula sa kanilang ani, maprotektahan sila laban sa pagkalugi sa kabila ng pagtaas ng presyo ng abono at krudo. Upang mapanatili ang interes sa mga magsasakang magtanim, naghahanda rin ang National Food Authority na ihayag ang buying price nito para sa palay bago pa man magsimula ang anihan. Layunin nitong mabigyan ng mga magsasaka ng mas malinaw na pananaw sa kanilang magiging kita at makapagtakda ng gabay sa presyuhan sa merkado. Ayon kay Secretary Laurel, bago pa man magsimula ang anihan sa buong bansa, magtatakda na ang NFA ng buying price na 22 pesos per kilo para sa mga basang palay, 27 naman sa kada kilo ng tuyong palay. Sabi ni Secretary Laurel, layunin ang nasabing benchmark para sa industriya ay makatulong at matiyak na kikitang ng tama ang ating mga magsasaka. Sinabi naman ni NFA Administrator Larry Lacson, mas magiging aktibo ang ahensya sa nalalapit na panahon ng anihan. Hindi na tulad nung nakaraang dry season kung kailan huli nang pumasok sa merkado ang NFA upang makipagsabayan sa presyo na inaalok naman ng mga primary trader. Ngayon, mas magiging agresibo na ang NFA, mas maagang mamimili sa mas mataas na presyo. 13 minuto na makalipas ang alas 4. Umakyat pa sa 13 bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa pagbagsak ng isang gusali sa Angeles City. Ito ay makaraang mahugot ng mga rescue team ang isa pang bangkay dakong alauna ng hapon. Agad ay sinailalim ng City Health Office sa tamang pagpuproseso ang labi, saka sinubukan itong i-identify. Patuloy naman ay sinasagawang disaster victim identification procedures sa iba pang mga labi upang matiyak ang wastong pagkakakilanlan bago ipaalam sa pamilya. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang search, rescue, and retrieval operations matapos matukoy ng mga responder ang isa pang posibleng biktima malapit din sa lugar kung saan na-recover ang pinakahuling bangkay. Bad news! Sinuspinde ng Iran ang peace talks nito sa Estados Unidos na naglalayon sanang matultungan na ang 3 buwanang sigalot sa gitang silangan. Ayon sa state media ng Iran, nagpasyang bansa na itigil ang pakikipagdialogo sa US dahil sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Lebanon na anilay malinaw na paglabag sa nilagdaang kasunduan noong Abril. Kaugnay nito, pinangangambahang tuluyang matapos ang ceasefire sa pagitan ng Iran at US kasunod na muling paglulunsad naman ng airstrike ng Israel sa headquarters ng Hezbollah sa Beirut. Samantala, naninindigan naman si US President Donald Trump, nagpapatuloy pa rin ang peace talks ng dalawang bansa at sa katunayan, minabandali na umano ito. Pinaplansya na ng Bureau of Immigration ang inamyendahang Implementing Rules and Regulation ng Executive Order na nagtatatag ng Advanced Passenger Information System o APIS. Sa bisa ng EO 122 Series of 2020, idinisenyo ang APIS para gawing moderno ang immigration procedure, mapabuti ang serbisyo ng mga airport users sa pamamagitan ng isang high-tech system dinevelop sa ilalim ng partnership ng bansa sa Estados Unidos. Ngunit ayon sa BI, saklaw ng upgraded IRR ang dagdag singil sa mga international passenger. Sa ilalim ng panukala, ang mga international passenger na parating o paalis ng bansa, obligadong magbayad ng 480 pesos na convertible sa US dollar para sa maintenance at operation ng APIS.
Ang inisyatibang ito ay unang ipinakilala noong termino ni dating BI Commissioner Jaime Morente. Ngunit dahil sa maigpit na pagbusisi sa procedures, inabot ito ng ilang taon ng implementasyon bago tuluyang inaprobahan ng Department of Justice. So magiging yung 480 yata, one way ba yun? Kasi $4 eh. Katambas ng $4. So kung round trip ka, aalis at pabalik, ang babayaran mo $8. Hindi pa yung terminal fee, abodo sa terminal fee at travel tax yun. So para ho sa mga frequent travelers, dagdag ang inyong pasanin. Higit naman sa 462 milyon halaga ng ilegal na droga na kumpiska. May 38 drug personalities ang natimbog sa isang buwang anti-drug operation sa Cordillera. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Magdabigat Romy. Tagumpay na nasamsam ng Cordillera PNP ang higit 462 milyong pisong halaga ng illegal na droga at naresto naman ng 38 drug personalities sa isang buwang anti-illegal drug operations sa Cordillera Region. Batay sa report ng Regional Operations Division, kabuang 79 na operasyon ang inilunsad ng Cordillera PNP na kinabibilangan ng 65 marijuana eradications, 14 na bypass operation, 8 implementasyon ng search warrants, 7 service of warrants sa pares at 5 police response. Nagresulta ito sa pagkakakumpiska ng 1,849,470 fully grown marijuana plants, 615,469 na marijuana seedlings, 177,881 gramo ng tuyong dahon at fruiting tops, 27,365 gramo ng tangkay ng marijuana at 35.64 na gramo ng shabu na may standard drug price na 462,344,324 na piso. 38 drug personalities naman ang natimbog. 13 ang high-vol individuals at 35 na street-level individuals. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Jose Gina. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras, 18 minuto na makalipas ang alas 4, mga misis. Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. 2.4 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska naman sa magkahiwalay na operasyon ng PNP sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasanid siya kami sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Dahil sa pinaigting na kampanya ng PNP Regional Office 1 kontra illegal na droga, nagresulta ng pagka-aresto sa isang high-value individual sa Ordaneta City kahapon ng madaling araw na si alias JL, presidente ng nasabing lungsod kung saan nakumpiska rito ang 5 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu ng magistrate drug price na 1,128,800 pesos. Sa ulat na pinalabas ng tanggapan ng Regional Director Police Brigadier General Jovencio S. Badua Jr., ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng Provincial Drug Enforcement Unit katuwang ang Provincial Intelligence Unit PDIG-SOU1 at Ordaneta City Police. Samantala sa poblasyon Suala, naaresto ang 2 high-value individual na isang 19 anyos na residente ng La Trinidad Benguet at 45 anyos na residente ng Cagayan Province na kasama sa Region 2 Top 10 Drug Personality kung saan nakumpiska sa mga ito ang 3 not-tied transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 200 gramo at may street drug price na 1,360,000 pesos. Ang operasyon ay pinangunahan ng PDIG-SOU1 katuwang ang PDEA Regional Office 1, Regional Police Drug Enforcement Unit, Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit at Sual Municipal Police Station. Ang mga suspek na inaharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Pinapurihan ni Brigadier General Badua ang operating unit sa kanilang matagumpay na operasyon na patunayan niya ng kanilang hindi natitinag na panata sa paglaban sa illegal
illegal na droga. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pardo, Aristarte Taguulat para sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Tinatayang nasa 1 tonelada ng shabu kada linggo ang kayang i-produce ng nadiskobring paggawaan ng illegal na droga sa Occidental Mindoro. Ayon kay Philippine National Police Chief o Philippine National Police Drug Enforcement Group Chief Brigadier General Elmer Lagay, patay sa ginawang pagtaya ng mga eksperto mula sa PIDEA. May 29 ang salakay ng naturang Shabu Laboratory kung saan naaresto ang 2 caretakers nito. Kabilang sa na-recover ang mga otoridad ang 4 na industrial-sized drums na naglalaman ng mga kriminal na ginagamit sa paggawa ng illegal na droga. Yan din ang ilang laboratory equipment, malalaking storage tank at generator sets. Sinabi ni General Ragay, tukoy na nila ang munoy boss ng mga naarestong caretaker. Napagalamang residente pa rin ito ng ilang lugar, ngunit madalas na nanunuluyan sa Maynila. Congratulations! Balik na naman ang mga Shabu Laboratory. Nasabat naman ng Bureau of Customs, katuwang ang National Bureau of Investigation, ang nasa 35.4 million pesos na laga ng ipinuslit na imported na agricultural products sa isang cold storage facility sa Nueva Ecija. Kabilang sa mga nakumpiska ng Bureau of Customs ay 7,168 bags ng yellow onion, higit sa 3,700 bags ng red onion at 12,350 bags ng bawang mula sa Holland at China. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng Bureau of Customs ang importer at iba pang nasa likod ng pagpupuslit ng naturang agri-products habang nagsasagawa din ng internal investigation ang kawanihan para malaman naman kung may mga tauhan itong sangkot sa nasabing illegal na aktibidad. Ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng nagpapatuloy na commitment ng BOC na protektahan ang borders ng Pilipinas, gayon din ang ating sektor ng agrikultura. Ginit ni Nepomuceno, hindi hahayaan ang kawanihan ng kumita ang mga smuggler habang nalulugi ang mga magsasaka at nalalagay sa alanganin ang food security ng bansa. Samantala, 700,000 pisong halaga naman ang pinaghinalaang smuggled na sigarilyo nasamsam sa Mabini, Davao de Oro. Detalye na balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. May buntag di mo, Jun. May buntag usab, Kuyang Angel, aabot sa 705,000 halaga ng mga pinaginalaang smuggled na sigarilyo at isang sasakyan ang nasamsam ng mga otoridad sa sinagawang operasyon sa Purok 2, Bahada, Barangay Kadunan, Mabini, Davao de Oro, Hunyo 1, 2026. 3 suspek ang naresto sa operasyon na bahagi ng kampanya laban sa illegal na kalakalan ng mga kontrabandong produkto sa lalawigan. Kabilang sa mga nakumpiska ang 36 na sako at 10 master cases ng pinaginalaang smuggled na sigarilyo, gayon din ang isang Nissan or van na hinihinalang ginamit sa pagdadala ng mga kontrabando. Kasalukuyan nasa kustudiya ng Mabini Municipal Police Station ng mga suspek para sa wastong dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang mga kaso. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmulan ng mga nakumpiskang sigarilyo at ang iba pang posibleng sangkot sa illegal na operasyon. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Suter. Oy, mga mamis, o pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kung no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang bansa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stainaway Formula, tanggal ang matitinding mancha based on sa chocolate, mud and sibon naman cotton. Gawa po ito ng ACS. Dismayado si Public Works Secretary Vince Dizon nang bumisita sa Rizal, Kalinga nang makitang sandbags lang. Sandbags lang ang ginamit at bara-bara pa ang paglalagay ng pagharang sa road sleep ng Babalag, Kinamasan, Francisco National Road sa Barangay San Pedro sa nasabing lalawigan. Kaagad ay pinagutos ni Secretary Dizon na palitan ng tamang road safety device ang mga nakitang sandbag. Kasunod na rin ito ng utos ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga motorista at mga commuter sa mga pangunahing lansangan, partikular na sa mahalagang daanan ng mga magsasaka sa Kalinga. Ay, hindi pwede to. Unacceptable tong ganito. Temporary, sir. I know it's temporary, pero still. Di ba, hindi naman may off-the-shelf yan eh. Hindi naman 1 month ang ordering nito eh.
Di bali, sir, we'll replace it. Oo, bumili na kayo ngayon. Ayusin namin to, Kap. Dapat yung tamang barrier to, hindi pwedeng ganyan. Oo, sana kasi. Tapos, sisimulan na ni DE Oo. yung pag-sheet pile natin para masimulan na natin maayos to. Ang lupit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Naimbag na bigat ka na kayo amin sa mga suki natin dyan sa norte. Ay magandang umaga din ho sa mga taga Kinapawan City. Sa mga taga Kalumpit Bulacan, magandang umaga. Sa mga suki natin sa ibang dagat, Ma'am Evan Lang dyan po sa Las Vegas, good morning. Si Ginoong Jose Ramon Nulod. Dyan po naman sa San Diego, California. Good morning sa ating Midnight Singers, ha? Muli, ang paalala ho natin, hanggang katapusan na lamang ho ng Hunyo ang pagtanggap ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ng mga entries para sa 2026 PAGCOR Photography Contest. Ang tema, Kids at Play, lain nitong ipakita ang mga simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asal na kanilang natututunan sa simpleng paglalaro. Bukas po ang patimpalak sa lahat ng mga Pinoy photographers, amateur man o mga professional, basta 16 years old pataas. Aking Kipmagco Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Tenco, ang handang paligsahan na mapanatili ang matagpo, nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog at karakter ng mga paslit. Ganyan din ang kanilang pagtupad ng kanilang mga pangarap. Sa paglalaro nagsisimula ang pangarap, sa paglalaro nahuhubog din ang kanilang kinabukasan ayon kay Chairman Al. Sa may tatlong kategorya ho ang patimpalak, ha? Conventional, mobile at drone categories. Yung conventional category, syempre yung gamit ninyo mga mirrorless, mga single reflex at iba pang mga uri ng camera. 8 mananalo dyan ang tig 100,000 pesos plus trophy. Sa mobile at drone categories naman, tig 8 din ang mananalo ng 50,000 pesos per category. Ayan, at ang mga entries ay dapat na matanggap pa ng PAGCOR Photography Contest 2026 website www.pagcor.ph/photocon 2026 by June 30 ng taong kasalukuyan. Binatilyo nasawi matapos barilin sa kasagsagan ng barangay piyesta sa bayan ng Oras, Eastern Samar. Ano ba yan? Nagsasaya, nagkabarilan. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad Jimmy. Anyos na binatilyo matapos pagbabarilin ni pana kilalang sospek sa kasagsagan ng pagdiriwang ng festa sa barangay Kadyan, Oras, Eastern Samar, alas 10:20 ng gabi. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Jerm, isang out of youth residente sa barangay Iwayan, Oras, Eastern Samar. Batay sa buwanang investigasyon ng Oras Municipal Police Station, dumalo ang biktima sa festa sa panyaya ng kaniyang mga kamag-anak. Badalas 10:20 ng gabi na karinig umano ng malakas na putok ang mga residente. Ngunit inikala nilang paputok lamang dahil saksiyan ng festa. Makalipas ang ilang sandali, nakita ang biktima na kandusay na sa simentadong daan at dugo ng ulo. Agad itong inulat sa mga opisyal ng barangay at itinakbo sa Oras District Hospital para malapatan ng kakulang lunas. Gayunpaman, diniklara ito na dead on arrival ng attending physician. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakilala ng sospek at motibo sa pamaril para sa pagsasampa ng kakulang kaso. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, 29 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Malu, wala pa ba si Joy John para doon sa update natin? Joy John, standby ka na, ha? Para sa mga bibiyahe naman sa Indonesia at naghahangad na makasakay ng elepante. Aba, mahigpit nang ipinagbabawal ang lahat ng uri ng elephant ride activity sa buong Indonesia. Ang inisyatibang ito ay tanda ng isang makapangyarihang shift patungo sa ethical tourism kung saan prioridad ang dignidad, kapakanan at kaligtasan ng mga elepante. Ito rin ay malinaw na mensahe ng naturang bansa na ang wildlife ay hindi dapat na pinagkakakitaan, kundi pinoprotektahan at binibigyan ng pagkakataong makapamuhay ng malaya at malayo sa anumang banta. Umasa naman ang Indonesia na magsisilbing pag-asa ito na posible ring maging cruelty-free ang turismo hindi lamang sa kasalukuyang panahon kundi maging sa hinaharap hindi lamang sa Indonesia kundi sa iba pang panig ng mundo. Sa Malaysia meron din ganito yung elephant ride. Pero
dito kaya sa Pilipinas, kung crocodile ride ang gagawin natin, payag ba kayo? Yung mga buhaya, sasakyan natin. Ay, naimbag na bigat sa ating mga suki dyan sa Abulog, Cagayan. Patay ang isang 45 anyos na lalaki matapos pagsasaksakin ng kanyang kumpare habang naka-Facebook Live sa barangay San Isidro, Parañaque City. Nagawa pang isugod sa malapit sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival matapos ang tinamong matinding saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad na tumakas sa suspect. Matapos gawin ng krimen, kalaunan naman ay naaresto sa isinagawang hot pursuit operation ng mga pulis Parañaque. Samantala, top 1 most wanted person ng Zambales, akusado ng rape pa. Naaresto naman ang pulisya sa isang operasyon. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Arestado ang top 1 most wanted person ng Zambales sa isinagawang manhunt operation ng pinagsanib na person ng San Felipe Municipal Police Station, Provincial Intelligence Team Zambales at Regional Intelligence Unit 3 sa Barangay Palanginan, Iba, Zambales kahapon Hunyo 1, 2026. Naharap ang suspect sa kasong rape na may warrant of arrest mula sa Regional Trial Court Branch 69, Iba, Zambales na may rekomendasyon not bailable. Gayon din sa 5 bilang ng paglabag sa Republic Act number 9262 o Violence Against Women and Their Children Act. Matagumpay na naaresto ang akusado sa pamamagitan ng masusing intelligence monitoring at koordinasyon ng mga operatiba. Matapos ang pag-aresto, agad siya dinala sa Zambales Provincial Jail para sa kaukulang disposisyon ng hukuman. Patuloy naman ang pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa mga wanted person sa lalawigan. Dari Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Nakiisa si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa pagtatanim ng palay ng mga magsasaka sa Nueva Ecija, ang tinaguriang rice capital ng Pilipinas. Matapos samahan ang Pangulong Bongbong Marcos sa state visit nito sa Japan, agad nagtungo ang kalihim ng DA sa Nueva Ecija para personal na makaharap pa, masaksihan, maranasan ang araw-araw na pagsusumikap ng mga magsasaka roon. Lumusong sa putikan ng kalihim para sa pagtatanim ng palay kasama ang mga magsasaka. Ayon kay Secretary Laurel, mahalagang makita at maranasan niya mismo ang kanilang trabaho para mas maunawaan niya ang hamon sa produksyon ng bigas. Bukod sa pagtatanim, nakipagdialogo din si Secretary Chu Laurel sa mga magsasaka para pakinggan ang kanilang mga hinaing, mga kahilingan, kabilang ang mga farm-to-market road, makinarya at mga pasilidad para sa irigasyon at post-harvest operation. Ayon pa sa kalihim, ang pagtulong sa mga Pilipinong magsasaka ay hindi lamang para makapagtanim sila ng mas marami, kundi para na rin sa mas maganda nilang kita. Maganda umaga, Pilipinas! Aba, si Faith De Silva at Sam Bersosa nilinaw na wala silang relasyon. Kaya, alamin natin kay Morley Alinio ang detalye. Morley. Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Parehong nilinaw ni Faith De Silva at Sam Bersosa na magkaibigan lang daw sila. Iginiigiit kasi ng mga netizens mula nang makitang magkasama sila sa concert nitong si Jessica Sanchez ay inisip ng lahat na may relasyon na sila. Na itong si Faith na ang ipinalit kay Rian Ramos. Si Sam Bersosa mismo ang nagsabing magkaibigan lang sila ni Faith. Maging si Faith ay inamin niya noong 2020 pa lang daw ay magkakilala na sila nitong si Sam. Walang katotohanan na sila ay nagliligawan, na sila ay may relasyon. Dahil kung meron man, friendship lang iyon. Huwag daw bigyan ng mali siya dahil never silang nagligawang dalawa. Well, abangan natin kung totoo nga bang magkaibigan lang itong si Faith at si Sam Bersosa. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Kaya ang kanta nila kaibigan lang pala. Huwag na't baka umulan pa. Tumigil ka dyan, ha? Pilipinas, ang oras 35 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Pinangunahan ni Education Secretary Sani Angara
ang kick-off ng Nationwide Brigada Eskwela sa Agusan del Norte bilang paghanda sa pagbubukas ng klase sa June 8. Ayon kay Angara, ang Brigada Eskwela ay tanda ng bayanihan ng buong bansa para sa magandang kinabukasan ng mga Pilipinong mag-aaral. Ibinida rin ng kalihim ang pagsasanib puwersa ng DepEd at ng Department of Labor and Employment kung saan nasa 243,000 katao ang binigyan ng trabaho ng pamahalaan para sa Brigada Eskwela sa ilalim ng Tupad Program. Mula Hunyo 1 hanggang Biyernes, Hunyo 5, ang mga tupad beneficiaries ay nakadeploy sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa upang umalalay sa paghahanda ng pasukan kapalit ng 5,000 pesos. Ginit ni Secretary Angara, habang inihahanda ang mas maayos at mas ligtas na mga paaralan para sa mga estudyante, ay nakapagbibigay naman ng pansamantalang pagkakakitaan o para sa mga magulang. Magpapakalat ang Philippine National Police sa mahigit sa 55,000 na mga pulis at force multipliers sa buong bansa para tiyakin ang ligtas at maayos na pagbubukas ng klase sa Lunes, June 8. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ilalagay ang mga tauhan ng pulisya sa mga paaralan, mga pangunilansangan at iba pang mga lugar na inaasahang dadagsain ng mga estudyante, magulang at mga guro sa pagbabalik eskwela. Kabilang sa deployment ang halos 29,000 na mga pulis, mahigit sa 4,000 personnel mula sa mga support unit at 22,000 na mga force multipliers. Sa Metro Manila naman, magpapakalat ang National Capital Regional Police Office ng higit sa 4,000 tauhan, babantayan ng mga paaralan at mga pangunahing ruta ng mga estudyante. Sinabi ng PNP na bahagi ito ng kanilang regular na balik-eskwela security operations at hindi nangangahulugan ng heightened alert status. Naaantalang sahod at iba pang mga benepisyo ng mga guro sa BARM. Tinalakay naman ni Chief Minister Makakwa sa ipinatawag na pulong. Anong naging resulta? Alamin natin mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Brother Angel. Sa pinakahuling update sa mga kaganapan sa Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHTE BARM matapos na nag-took over bilang concurrent officer in charge si Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, muli itong nagpatawag ng meeting sa lahat ng opisyal ng naturang ahensya. Makaraang nakaabot sa kaalaman nito ang usual na naaantalang sahod ng mga guro sa buong rehiyon. Inaksyonan agad nito ang reklamong natanggap at nagbigay rin ng babala nito sa mga higher-ups ng MBHTE na wala siyang mabalitaan kaugnay sa red tape sa nasabing ahensya. Mariin itong inihayag na simula nung naupo siyang Chief Minister ay malinaw ang kanyang direktiba. Ayon niyang may mga naantalang serbisyo ng bawat ahensya ng BARM, partikular ang pasahod at mga benepisyo ng mga empleyado. Nais niyang tuloy-tuloy lamang umano ang mga proyekto at serbisyo publiko na inasahan ng bawat bangsamoro sa pamahalaang BARM na pinamumunuan ng MILF. At siya bilang isang lehitimong miyembro at bilang kasalukuyang Chief of Staff ng BF-MILF. Partikular na hangad ni Makakwa na maitaguyod ng may quality ang edukasyon sa Bangsamoro Region. Magunitang sa katatapos lamang na palarong pambansa 2026, high moral ang mga kabataang atleta ng BARM Region, makaraang makita nila na naroon kasama nila ang punong ministro kung saan nakiisa ito sa opening ng aktibidad sa Prosperidad Agusan del Sur. Naitala ang makasaysayang pagsungkit ng kauna-unahang gold medal ng BARM sa tagumpay ni Gamaydi J. Hamja sa larong Pencak Silat. Nalabi sa mga kinatuwa ni Chief Minister Makakwa at mainit na pinasalamatan nito ang tagumpay ng iba pang atleta na bumuo ng 763 delegation ng BARM sa palarong pambansa 2026. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maganda umaga, Pilipinas. Magandang umaga sa mga taga Lloydsminster, Canada at sa iba pang mga suki natin sa iba't ibang panig ng mga gundo. Magandang umaga, lalong-lalo ng mga seafarers natin ha. Yung mga suki natin dyan sa Taiwan. Good morning sa mga Pilipino dyan po sa Japan. Ohayo gozaimasu. Baka kayo ay pabalik na ng Pilipinas. Aba, wag nang magpasalubong po ng important na
tsokolate. Meron ho tayo dito sa Pilipinas na tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulungan po ni Dr. Helen Tan, yun po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan. Itinanim dyan po sa lalawigan ng Quezon para makapag-produce ng dekalidad na cacao beans. Pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ng tangerine chocolate ng mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Kaya pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ang tropang pogi ni Sherwin Alparo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity ay nandyan sa Barangay Rosario, Pasig City. Sa mga taga-Barangay Rosario, Pasig City, lakasan niyo yung radyo, telebisyon. Ready na ba kayong tanda ng ating Word of the Day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! At ang ating word of the day ay palatable. Palatable, Ibig sabihin daw po niyan sa English ay, hindi palatable. Sa English wala yung palatable. Sa Tagalog, masarap. Sa Ilocano, naimas. At sa Cebuano, lamian. Maganda umaga, Pilipinas! Aba, teka muna. May winner na kaagad. Sandali. At yung winner daw natin ay mamamalengke. Ayan, sige. Ship na kaagad tayo. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Magandang umaga sa mga taga Hayward, California. Raymond Orsabia. Good morning. Sa mga taga Santa Maria, Laguna, magandang umaga. Ohayo gozaimasu sa mga taga Barangay Rosario, Pasig City. Ayan, Sherwin San. Ano ba sabi mo kanina? Ohayo gozaimasu. Sherwin San, good morning. Ohayo gozaimasu dahil ang kasama natin parang Japanese rockstar. Magandang umaga. Tuloy mo naman. Hapon. Magandang umaga sa'yo. Good morning po. Good morning. Angelo, dahil nahuli natin siya na naka-tune in yung kanyang cellphone sa DZRH, no? Tignan mo, kitang-kita. Huli-huli na naka-DZRH at nanonood ng programa mo. Ayan. Anong pangalan ni Kuya? Nanonood nga po ako at maraming salamat po. Kuya, good morning. Ako po si Jeffrey Tuaso na taga Rosario po. Jeffrey. Kuya Jeff, ano ginagawa mo? Ba't kaaga mo dyan sa kalye? Nagpe-prepare po kasi ako para po mamalengke at bumiyahe po. May biyahe ng Joyride po. Joyride. So ikaw mamamalengke? Apo. Naglaba ka na? Mamalengke po muna ako. Ay, tapos na po, kagabi pa po. Kagabi. Naplansya mo na rin? Ay, hindi pa po eh. Hindi pa? Apo. Baka mamaya, hindi ka pa naglinis ng bahay, ha? Magagalit si Mrs. Mamaya pa po. Alam na. Kompleto pala. Kompleto. Mula laba. Hindi naman pala siya hapon, Sherwin. Si Kuya pala ay Canadian. Bakit naman? Mukhang hapon to eh. Hindi, Canadian yan. Laba ka na dyan. Laba ka na dyan. Luto ka na dyan. Mamalengke ka na dyan. Canadian. Sige. Dahil baka mamaya makagalitan pa tayo pare-pareho dahil madidelay yung pamamalengke ni Kuya, ha? Dahil Kuya Jeff, sino paborito mong announcer sa DZRH tuwing umaga? Angelo Palmones po. Ayan, oo. Angelo Palmones. Kuya Angel Palmones, ito meron kang 1,000 pieces. Maraming salamat po. Ayan, nadagdagan yung pamalengke. Papremyo po. Nanonood ba si Mrs.? Hindi. Nasa trabaho po eh. Hindi niya alam. Hindi po niya alam. Isorpresa mo na lang. Bilhan mo na lang siya ng mamaya, prutas, di ba? Hindi niya alam.
At may iba pa yan. Nako, kailangan masagot niya yung ating word of the day para meron siyang regalo kay Mrs. Nawala tuloy. Palatable po. Ayun, palatable. Ayun, kailangan masarap. Yan, kapag Masarap. mamaya na malengke, dapat masarap na ulam. Ano bang bibili mong ulam mamaya? Magbabaka po kami para po Wow. sa mga bata din po. Wow, baka. Magkano May kilo isang ng baka? linggo, syempre, magbabaka. Oo. Ano, bulalo? Opo, bulalo po. Naku. Kasi yun po yung paborito ng mga bata po. Oo. Tsaka po malamig po yung panahon eh. Oh, kinakantsawan ka ni Tapos Bentong. ay tag-init. Kinakantsawan ka ni Bentong, Kuya Jeffrey, oh. Takusa ka raw. Hindi Porky Hindi ba? naman po. Oo, hindi Siyempre sharing lang ng obligasyon sa bahay, Tama, di ba? tama po. Kasi si Mrs. Tama nagtatrabaho, si Jeff siya maglalaba, magpaplansya, maglilinis ng bahay, di ba? Tapos Uy, mamamalengke, naglalalamog din siya, magluluto. Ayan ha, oo. Apo. Ganun talaga. Ganun Dahil talaga. dyan, Kuya Angel, nakuha niya yung ating medium component hatid sa atin ng Astron, alagang maaasahan. At syempre meron ka rin tatanggaping Uy, panglaba! sa ECS at sa DZRH. At syempre ito panglaba, gagamitin mo Bangong Ka-Bloom, yung Charm Popcorn Purple Eternity. So lalo kang mamahalin ni Mrs. gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity. At syempre speaking of labahan, lalaban gamit ang Charm Popcorn, ang pinakabagong disenyo ng DZRH t-shirt. Ayan. Maraming salamat sa DCRH sa mga sa papremyo niya. Jeff, Malaking tulong to sa amin. Jeff, Thank you very much. Ilan chikiting ninyo, Jeff? Dalawa po. Dalawa. Ano yung panganay lahat? Hindi po. Isang panganay, isang bunso po. Sige. Ano, lalaki at babae? Apo, lalaki at babae. Lalaki at babae. Kompleto na. Ayan. Sige. Congratulations, Jeff. Ingat. Thank you po. Salamat po. Walang anuman. Ayan. Yan ako, Kuya Angel, maaga-maaga. Yan sa mga nais tumulong sa bahay, tumulong naman kayo, nakakahiya, di ba? Pero ito, kagaya nito mag-asawa, yung asawa sharing nagtatrabaho talaga. sa gabi. Sharing na yung responsibility. lalaki nagtatrabaho pa rin at syempre tumutulong pa rin sa gawaing bahay para sa pamilya. Yan, at sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, lagi tumutok sa DZRH, baka na susunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash promo. Ay, magandang umaga din pa sa mga Pilipino dyan po sa Guam. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi pagsipot na mayorya sa sesyon ng Senado, kinastigo ng solid 11 ng minorya. Detalye na balita mula kay Raymond at Paasaris 28. Raymond, good morning. Good morning, Kuya Angel. Pagtalikod sa tungkulin ang ginawa ng mayorya ng Senado na hindi pagsipot sa sesyon kahapon matapos maaresto si Senador Jingo Estrada. Ito ang turing ng solid Block 11 na miyembro ng minorya sa Senado. Sa joint statement na kanilang inilabas, hindi maaaring gamitin ng grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pag-aresto kay Estrada para nila i-boycott ang sesyon. Dahil hindi ito pag-atake sa pagiging independent ng Senado, kundi ito ay respeto sa batas, pag-iral ng accountability at bahagi ng prosesong legal sa Ombudsman at Sandigan Bayan na walang kontrol ang sinumang senador o presiding officer. Ang gusto umano ng mayorya ay kampihan, hindi prinsipyo, at para lang mapanatili nila ang liderato ng Senado. Masama ang loob ng solid Block 11 dahil hindi man lang sila binigyan ng kortesya ng grupo ng mayorya upang sabihan na wala silang balak pumalo sa sesyon kahapon, kaya't naghintay sila ng wala sa loob ng 2 oras. Nakahanda umano silang magtrabaho dahil maraming nakabinbin na panukalang batas dahil ang Magna Carta of Barangay Health Workers, Anti-Hospital Detention Bill, confirmation ng mga general sa commission appointments at pagbibigay ng Philippine citizenship sa mga atletang sina Benny Boatwright III at Matthew James Ramos. Nangangamba ang solid Block 11 na uulitin ng mayorya ang kanilang ginawa kahapon sa natitira pang 2 araw ng sesyon ng Senado. Una nito naglabas ng pahayag si Senate President Alan Peter Cayetano at hinimok ang mga kasapi ng minorya na suportahan sila sa pagtindig para sa independence ng Senado. Ngunit walang paliwanag kung bakit walang sesyon kahapon.
Ito si RH28, Raymond at Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Raymond, pero hindi naman totoong pinatayan sila ng aircon. May aircon naman. Nung wala na, magdadalawang oras na naghihintay, siguro wala naman ng sesyon, pinatay na ng mga staff yung mga aircon sa Senado. Pero wala na doon yung minority. Andun pa sila? Andun pa sila. Talaga? Andun pa. Andun pa sila? Pinatayan sila ng aircon tsaka wifi daw? Wala. Pati nga doon sa Sierra at saka sa lounge, yun yung reklamo kahapon na Kuya Angel. Pinatay yung wifi. Sila kasi nga, alas 5 dapat ang sesyon, pasado alas 7 na, in-expect nila, nagantay sila ng 2 oras, wala namang abiso, yun, hanggang sa... Ang sabi nila ay pinatayan na lang sila ng aircon at saka wifi doon sa loob. Sige. Abangan natin kung anong mangyayari ngayong araw na ito. Thank you, Raymond. Balik sa inyo, Kuya Angel. Si Raymond at Paz. Maganda umaga, Pilipinas! Ang ating RH28, samantala tiyak naman ni House Speaker Faustino Bojidy na ang Kalinga Act ang magtatatag ng permanenteng balangkas ng government response para sa oil price shocks. Magbibigay ng tulong sa mga mamimili, negosyo at mahihirap na sektor sa panahon ng pabago-bago ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Speaker D, ang House Bill 9305 o panukalang komprehensibong alalay sa Livelihood, Inflation, Negosyo at Goods Assistance Act ay naglalayong gawing mas mabilis, mas malinaw at mas mahusay ang interbensyon ng gobyerno tuwing tataas ang presyo ng langis sa buong mundo. Pagbibigay niya ito sa gobyerno ng isang predictable system upang protektahan ang mga consumer, transport workers, magsasaka, mga mangingisda at iba pang sektor ng lipunan tuwing sisirit ang presyo ng krudo sa world market. Nakatagdang aprubahan ng Kamara ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa. Ang principal author nito ay mismong si House Speaker D at si House Majority Leader Sandro Marcos. Paliwanag pa ng leader ng Kamara, ang panukalang Kalinga Act ay hindi simpleng programa ng ayuda para lamang sa pambansang crisis response playbook. Pero ito kundi isang pambansang crisis response playbook laban sa biglang pagtaas ng presyo ng langis. 300.8 billion pesos na subsidy pinapanukala ng gobyerno para sa PhilHealth para sa 2027. Detalye na balita mula kay Manang Milky Rugunan, RH12. Manang Milky, good morning. Umaabot sa 300.8 billion pesos ang panukalang subsidy sa gobyerno ng PhilHealth para sa 2027. Sa hearing ng House Committee on Health, sinabi ni PhilHealth President and CEO Edwin Mercado, saklaw ng pondo ang premium subsidies para sa mga indigent households, 4-piece beneficiaries, senior citizens, persons with disabilities, solo parents at iba pa. Ayon kay Mercado, inaasahan na makatatanggap ang PhilHealth ng 75.89 billion pesos mula sa revenue ng PAGCOR at ng PCSO. Sabi ni Mercado, 152 billion pesos ang nagastos ng PhilHealth mula January hanggang May 2026 para sa benefit payments ng indirect at direct contributors. Dagdag pa ni Mercado, dinagdagan na rin nila ang mga benepisyo para mabawasan ang out-of-pocket expenses ng mga miyembro. Ako si Milky Riguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Maganda umaga, Pilipinas! Isang senior citizen na sawi ng mabangga ng isang pickup truck na minamaneho ng isang pulis sa San Jose, Northern Samar. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, good morning. Hindi nakaligtas at nasawi ang isang nagtitinda na senior citizen nang mabanggit ng isang pick-up. Naganap ang aksidente sa barangay ng Dao, bayan ng San Jose, Northern Samar. Kinumpirma ng PNP San Jose na mag-overtake sana ang pick-up nang biglang pumagitna ang isang tricycle. Hindi na nakapagpreno pa ang nasabing driver dahil nakabuelo ito sa kanyang pag-overtake kung kaya't nabangga ang nasabing biktima na naglalako ng kanyang paninda. Agad itong isinugod sa ospital itong biktima, ngunit ito ay dead on arrival.
Kinumpirma naman ng PNP San Jose na pulis ng Calbayog ang driver na nasabing pickup na nakabangga sa nasabing biktima. Sakay dito ay pawang rin mga pulis ng Calbayog. 4 ang sakay na nasabing pickup na mga pulis kasama ang nasabing driver. Ngunit paglilinaw ng kapulisan ng San Jose na hindi lasing ang pulis na nakabangga at maging ang mga sakay ng pick-up batay sa sinabi sa isang post na lasing daw ang nasabing mga pulis. Agad rin sumuko sa pulisya ng San Jose ang nasabing driver. Ayon sa PNP, walang inareklamo ang sa pulis ang pamilya ng nabanggang biktima. Nagkaroon ng pag-uusap at nangako ang nakabanggang pulis na tutulungan sa gastusin pinansyal ang pamilya ng biktima. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantaya ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jane. Habagat at El Nino pinaghahandaan ng pamahalaan ayon naman sa Malacanang. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Ginagawa na ang mga paghahanda sa posibleng epekto ng habagat at El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, iniulat ni MMDA Chairman Don Artes ang patuloy na paglilinis ng mga estero para mapigilan ang mga pagbaha. Pinulong na rin anya ni Pangulong Bongbong Marcos ang kaukulang mga ahensya kaugnay ng El Nino Action Plan sa ilalim ng reactivated El Nino Task Force. Sabi ni Castro, saklaw ng action plan ang sektor ng tubig, pagkain, enerhiya, kalusugan at public safety. Tutukuyin ng Department of Agriculture, National Food Authority at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang kinakailangang interventions at mga programa para matiyak ang seguridad sa pagkain. Ang DNR naman kasama ang iba pang ahensya ang bahala sa supply ng tubig. Babantayan rin ang heat and water-related illnesses, gayon din ang supply ng enerhiya. Dagdag ni Castro, ang pagpasok ng bagyo at pagragasan ng tubig ulan ang tinatawag na force majeure na hindi kayang makontrol pero maaring paghandaan. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Pilipinas ang oras 56 na makalipas ang alas 4. Isang bagong Citizens Network na tinatawag na Bantay Senado. Ang inulunsad ng De La Salle University, binubuo ito ng 350 volunteers na mga estudyante, young professionals, mga abogado, academicians at civil society group. Magmabantay sila susubaybay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang Bantay Senado ay isang non-partisan citizens monitoring network na pinangungunahan ng Team Pilipinas Foundation. Naglalayong bantayan ang nalalapit na Senate impeachment trial upang mapangalagaan ang isang fair constitutional process. Ayon kay Professor Clive Arguelles, convener at spokesperson ng Bantay Senado, wala silang kinikilingan sa panig ng usapin kung guilty ba o inosente si BP Inday at ang kanilang tanging misyon tiyakin na ang paglilitis ay magiging transparent, makatarungan na ayon sa konstitusyon, walang kinikilingan. Sinabi pa ni Professor Arguelles, naniniwala sila na mahalagang mabantayan ng publiko ang proseso ng impeachment trial at ang integridad nito at magsilbi silang citizen watchdog para ma-monitor ang kilos at mga pagganap ng mga senador na magsisilbing hukom sa impeachment proceedings. 2 minuto na lamang, ACS na umaga. Hindi, alas 5 lang pala. Mamaya pa yung ACS. Oras na para tayo po naman ay mag-ultapayo. Ano nga bang ultapayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultapayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya napaka-potent po nito. Pagpasok po sa ating katawan, ina-activate niya po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung naman tinatawag na madalubansa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultabayo nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag may magandang tulog, may magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ho ng ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, abay mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nakastambay dyan sasagutin ang inyong mga tanong. Ang ultabayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. At ang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules, sa anim ng Mercury Drug Store sa buong bansa,
makakakuha ka pa rin ang free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH, FDA, CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang Ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit na. Maganda umaga, Pilipinas! Business na Pidol's Bake Shop na sinimula ng anak nitong sinimula ng mga anak ng hari ng komedya. Aba, lalo pang lumalawak. Ang detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Lalong gumaganda ang takbo ng negosyong sinimula ng mga anak ng namayapang hari ng komedya na si Dolphy. Nakatsikahan nga namin si Eric Quezon sa 4th anniversary celebration ng 88 VIP Ventures Corporation and VIP 88 IT Solutions through Future Footprint 2026 na ginanap sa Cine Trigger, Quezon City noong nakaraang Biyernes. Nandoon ang booth ng Pidol's Bake Shop na pag-aari ng mga magkakapatid na Quezon. Inaayos pa raw nila ang posibilidad na magkaroon ng collaboration sa Juan Meds na iniendorso ni Eric. Maganda kasi ang pagtanggap ng mga tao sa mga negosyo nilang gamit ang pangalan ng kanilang ama. Ang dami ng branches ang kanilang Pidol's Bake Shop at nagsisimula na rin ang kanilang Banayad Whiskey na ginamit ang linyang ito ni Dolphy. Kaya nagpapasalamat si Eric sa magandang iniwan ng kanilang ama. Heto pa ang pahayag ni Eric Quezon. You can never be thankful enough. Kumbaga, parang kulang yung magsabi ako sa daddy ko na maski nasa halangit na siya. But thank you, Daddy, for all of this because doon natin nakikita na iba talaga yung naging impact ng daddy ko sa Philippine society. Pagka napapanood ng mga tao yung mga ginawa niya, parang timeless. So parang people still laugh at his old movies. Yan ang pahayag ni Eric Quezon. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Samantala, 25% ng ballot shading threshold. Plano ng COMELEC para naman sa Bangsamoro elections. Talaga ha? 25% lang ay shade. Detalye na balita mo na kay Tina Nolasco, RH9. Good morning, Tita Tin. Good morning, Kuyang Angel. Target nga ng Commission on Election o COMELEC na itaas sa 25% ang ballot shading threshold para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election o BPE na gaganapin sa darating na September 14. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, layo nitong baguhin ang naunang planong 15% threshold upang maiwasan ang kalituhan at anumang issue sa bilang ng boto. Ang shading threshold ang tumutukoy sa kabuang sukat ng bilog o oval sa balota na kailangang ma-shade o makulayan ng botante para tanggapin at mabilang ng Automated Counting Machine o ACM ang kanyang boto. Tugon ang nasabing hakbang sa mga panawagan at pagtutol ng ilang grupo sa 15% shading threshold. Bukod sa threshold, inanunsyo rin ni Garcia ang planong mas agahan ang pag-imprenta ng mga opisyal na balota para sa eleksyon upang magkaroon ng mas mahabang oras sa distribusyon at pagpapadala ng mga ito sa rehiyon. Mula sa orihinal na plano na sa buong buwan ng Hulyo mag-imprenta at sa Agosto magpapadala, target na ngayon ng COMELEC na simulan ng printing sa ikatlong at huling linggo ng Hunyo at inaasang matatapos sa ikalawang linggo ng Hulyo. Nabatid na kahapon araw ng Lunes, nagsimula na ang pag-iimprenta sa National Printing Office ng mga hiwalay na balotang gagamitin naman para sa mga roadshow, demonstrasyon at pagsasanay ng mga gurong magsisilbi sa halalan. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Tina. Samantala, kasama na rin natin si Ma'am Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update. Yung bagyong si Domeng ay tuluyan na lumabas na ating Philippine Area of Responsibility kahapon at wala na rin naman itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Sa ngayon, southwest monsoon na nakaka-apekto dito sa may Luzon at western section ng Visayas. Dahil dito, inaasahan po natin yung mga manakanakang pag-ulan dulot ng southwest monsoon sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro.
Asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin naman ng habagat sa Metro Manila, rest of Luzon at Western Visayas. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung mga isolated rain showers o kaya localized thunderstorms pagdating sa hapon at sa gabi. At yan po muna latest sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang. Ma'am Chanel, dahil lumalakas na yung habagat natin, nasa rainy season na tayo. Sa ngayon po, hindi pa po tayo nag-a-announce po ng rainy season. Sa ngayon po, may habagat na po tayo, pero hindi pa po tayo nag-a-announce. Hindi pa nakukumpleto yung parameters. Yes po, tama. Mga kailan kaya yan? Sa ngayon po, dahil tuloy-tuloy din po yung mga pag-ulan po, dahil kailangan po natin maka-reach din po dito sa ilang station po ng Pag-asa dito sa western section. And tuloy-tuloy naman po yung mga possible po sa mga susunod na araw din po. Within the week? Yes po. Within the week then. Okay. Thank you, Ma'am Chanel. Magandang umaga. Salamat din po. Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas ang oras, 5 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Research TV, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Pilipinas! Martes tayo ngayon baka nakakalimutan nyo, June 2, 2026. Maibuntag sa mga tigpaminaw nato niya sa Bantayan Island sa Cebu. Maibuntag sa mga tigpaminaw nato niya sa Subo. Magandang umaga sa mga taga-Bacoor, Cavite. Dako muna tayo sa Washington. Kahit na daw po tinigil ng Iran ang pagkilala sa ceasefire, tuloy-tuloy pa rin ang peace talks. Latest mula sa Washington, kasama natin si Joyjun Acol. Joyjun, good morning. Magandang umaga, Kuya Angel, mga kababayan. Good news pa rin po ito. Dahil ilang oras matapos ang anunsyo ng Iran sa pagsususpindi sa peace talks, kinumpirma ni US President Donald Trump sa pamamagitan ng kanyang Truth Social platform na magkakaroon ng tigil-putukan sa pagkita ng Israel at ng militanteng grupong Hezbollah na suportado ng Iran. Ayon kay Trump, nakausap niya na nang hiwalay sina Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu at ang mga matataas na kinatawan ng Hezbollah at nagkasundo ang dalawang panig na itigil ang pag-atake sa isa't isa. Nilinaw din ng Pangulo ng Amerika na walang tropa ng Israel ang papasok sa Beirut, Lebanon at pinabalik na ang anumang pwersa patungo sana sa nasabing kabisera. Sa kabila ng pag-atras ng Iran sa usaping pagkapayapaan at mga naging palitan ng airstrike nitong weekend, nananatiling positibo si Trump na magkakaroon pa din ng peace talks ang dalawang panig. Iginit niyang gusto talaga ng Iran na gumawa ng kasunduan. Sabi pa nga, Iran really wants to make a deal. Pinayuhan din niya ang kanyang mga kritiko na set back and relax. It will all work out well in the end. Nagpahayag din ng labis na alarma ang United Nations, Kuya Angel, sa lumalawak na opensiba ng Israel at Lebanon at sa posibleng pagbagsak ng negosasyon sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Ay pa kay Stefan Dujarric, tagapagsalita ng United Nations Secretary General Antonio Guterres, kami ay lubos na nababahala sa paglala ng mga aktibidad militar sa katimugang bahagi ng Lebanon at higit pa. Mapila ang UN sa lahat ng mga sangkot sa napanig na erespeto ang ceasefire upang maiwasan ang mas malawak na trahedya sa nasabing rehiyon. Samantala, iniulat naman ngayon ng US Central Command o CENTCOM na mahigpit nilang binabantayan ang blockade laban sa mga pantalan at sasakyang pandagat ng Iran sa Strait of Hormuz. Wala na magsimula kasi ang blockade. Nasa 121 na komersyon na barko ng Iran
ang kanilang pinahinto at pinabalik. Bukod dito, may 5 barko silang sadyang disabled upang masiguro na sumunod ang mga ito sa mga panuntunan ng US blockade kanina lamang, Kuya Angel. Magkano ang Brent crude? Yun lang. Sa ngayon ay naglalaro sa 95 to 99. Hindi pa ito ang final na dahil hindi pa nagsasara ngayong oras na ito. Pero tumaas. Pero ang nakikita ko dito, 95 to 99. Pababa kasi at pataas eh. Hindi, 91 na yung kahapon eh. 91 na yung kahapon, di ba? So ngayon... 91. Pero ngayon po ay 95 to 99 ang lalaro sa ganong sitwasyon. Hindi pa nagsasara yan. Mamaya, ipa-follow up natin yan sa pagkasara ng araw na ito. Jojon, maraming salamat. Ingat dyan. Thank you for joining us. Malik sa iyo, Kuya Angel. At mga Jojon ako live mula po sa Washington. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga nagbabalak pumunta ng Washington, baka kayo ay masingil na. Hindi pa. I-implement pa yata sa katapusan ng Hunyo yung sinasabing dagdag na immigration fee ng Bureau of Immigration. Kasama na natin si Ms. Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Ma'am Dana, good morning. Good morning. Magandang umaga po. Nandiyan sa medyo pause na... Magkano ba talaga? $4 o $8? Yes. Doon po sa proposal ng proponent ng PPP na ito, it's a $4 usual fee. But yun ang gusto nating i-clarify. Wala pa po ito. Ito po ay not yet finalized, not yet signed, and not yet received final approval. So it's undergoing the vetting process. Hindi, pero dapat ito napatupad noong panahon pa ni Commissioner Morente, di ba? Nakatanggap po tayo ng mga iba't ibang mga proposals or suggestions about this. Formally, the Bureau received po the PPP rather received an unsolicited proposal 2024. So it's just a proposal. Sabi kasi at this point. So anong iniintay para ito ay ma-implement kung sakali? Well, marami po kasi kailangan pagdaanan since this is a PPP. So lahat po yan kailangan ng approval ng Department of Finance, ng PPP Center, ng BI, ng DOJ. So, ngayon po, nandun pa lang tayo sa phase na mayroong mga clarificatory questions and clarificatory meetings. So, wala pa? To discuss the content. Wala pa. So, yung $4 is just a recommendation? Wala pa po. And nothing signed. Nothing final at this time. At hindi pa rin i-implement towards the end of the month? Malabo pa? Not yet pa po. Timelines po natin pang hindi naman po. Advance lang mag-isip. Hindi kasi over rin above ito sa travel tax, di ba? Iba ito. But anyway, para magkaliwanagan siguro, pagka na-plancha na ng maayos at kung talagang i-implement na, saka natin pag-usapan dahil baka ngayon lalo pang gumulo yung usapan. Basta malinaw, it's just a proposal, din ay pinag-uusapan pa and needs approvals. Ayan, ha? So, wala pa, hindi pa ho yan ini-implement. Bago kayo mag-albaruto, bago kayo magreklamo, wala pang ipatutupad ngayong katapusan ng buwan. Ma'am Dana, maliwanagan din kami. Paano bang proseso ng pag-a-apply ng workers visa dito sa Pilipinas? Mauuna ba yung approval ng Department of Labor bago nyo bigyan ng working visa ang isang foreigner? Yes. Opo, tama po kayo dyan. Para po kapag-trabaho dito sa Pilipinas, bago po makakuha ng working visa or tinatawag natin na 9G visa, kinakailangan po makakuha ng Alien Employment Permit. Ibig sabihin po ng Alien Employment Permit is vetted po ng DOLE ang individual na ito, ang foreign national ito, ang trabaho na kanyang kukunin ay hindi magagawa ng kahit sinong Pilipino. So, kaya may foreigner papasok na gagawin yung trabaho na yun. Okay. So, Alien employment permit ang isisecure muna. Pagpasok nila ng Pilipinas o bago sila dumating? Na-apply po yan pagpasok po ng Pilipinas. So their companies
is the one mandated po to complete their documentations and submit it to DOLE and NBI. Pero nandito na sila sa loob ng Pilipinas. By then? Nandito po sila sa loob ng Pilipinas kasi meron din po mga requirements yan, kagaya ng mga tax requirements, kagaya ng PIN, ng DIR, so there are also other requirements that they need to secure. Pero kung kumpleto naman sila, anong pwedeng maging basis lang ng denial for them to be issued the permit? Pwede po maging basis ng denial, siguro overstay na prior to application. Okay. Or merong fraud, may nakitang fraud sa kanilang application. Maaari din po maging basis for denial of the working visa. But essentially, kung sila po ay kompleto, they have their alien employment permit and wala pong fraud na nakita or walang mga discrepancy in their documentation, yan po ay for securing ng 9G visa. So hindi sila po pwedeng makakuha ng working permit sa DOLE without that permit from immigration, ano ho? Tama? Nauna po yung sa DOLE. Nauuna yung DOLE. Yes, DOLE alien employment permit is a primary requirement po para makakuha ng working visa. Yung DOLE, sa DOLE? Yes, that's right. Ano yun? They secure it pagdating nila ng Pilipinas? From what I know po sa process ng DOLE, when they arrive in the country, they can... Nandito na rin sila. So, pagdating nila, ano yun? Tourist visa lang ang dala muna nila? Majority po, yes, ng tourist visa, then they would apply for conversion of their visa if they have an intention to work in that country. Ayun, kaya yung iba, nagkakaroon ng opportunity na magpalusot, di ba? Kasi nandito na sila, bago sila, they come here on tourist visa, pagkatapos saka sila mag-a-apply sa DOLE ng working permit, saka sila kukuha ng certificate, alien employment certificate sa immigration. Alien employment permit po sa DOLE and then working visa from the BI. So yes, tama po kayo, sir, no? Yung iba po, ang ginagawa, tinatamad na, kumuha ng visa, kumuha ng permit. So pagdating, rekta, magkatrabaho na. That's a violation already. And it could be a cause for their deportation. Okay. Doon sa huling, di ba may ni-raid yung PAOK na isang pabrika yata na sabi nila parang nagkaroon ng may radioactive activities doon, ano ha? Anong findings nyo doon? Kung hindi nga kumpleto ng papeles? Yun po, isa po yun sa mga kasi parang halo-halo po sila eh. Meron doon na mga may permit. Yung iba may permit, yung iba wala. Ay, sus ko, ginoong buhay ito. So, ano yun? Pagka ganon, yung kumpanya ang mananagot? Individual po tayo sa bureau. So, kasama po yung mga individual doon sa mga merong deportation case. But with the other government agencies, meron pa rin pong pananagutan yung employer nila. So more or less ba gaano karami yung mga nahuli doon? Hindi ko lang po ma-recall ngayon since it's a PAOK activity po. Pero marami-rami po yun eh. But the physical custody po nun remains with PAOK. So, naku, yun palang problema, no ha? Kasi nandito na sila sa Pilipinas pag magpapakonvert sila ng working permit. Tapos so yun po yung usual na process. Hindi katulad sa atin, paglabas ng Pilipinas dapat meron ka na kagad clearance doon na magtatrabaho ka. Meron po meron ganun po mga bansa. Meron din naman mga bansa na we need to convert. So it really depends po on the country of destination. So which is better? Yung pagdating nila dito, klaro na yung mga papeles nila, yung mga documents nila? I think that's also one po, no, na buo na yung mga documents nila, and it's something that the interagency then is trying to reconcile. Kasi syempre may mga other requirements na dito na sa Pilipinas kinukuha. Pero that's siguro malaking kabawasan yun sa sakit ng ulo for the Bureau. If they have the full documentation or ready na yung mga requirements nila prior to their arrival. Okay.
Okay, sige po. Maraming salamat, Ma'am Dana. Alam kong magluluto pa kayo ng pagkain ng inyong mga chikiting. Hindi, wala pa palang pasok. Wala pa. Next week pa pala yung pasok. Ano? Okay. Thank you, Ma'am Dana. Magandang umaga po. Si Ms. Dana Sandoval mula po sa Bureau of Immigration. Maganda umaga, Pilipinas! NBA Chief kay kay Senate President Alan Cayetano, ang sabi ho baka he's also getting wrong information. Kung ano yan, aalamin po natin mula kay Giselle Ricaport, RH15. Ano ang wrong doon, Giselle? Good morning, Kuyang Angel. Pinatutsadahan ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa pagtatanong ng DZRH News, sinabi ni Matibag hindi niya alam kung ano ang tinutukoy nito na maling impormasyon na nagkararating umano kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Banat ni Matibag, baka may nakarating ding maling impormasyon kay Cayetano kaya nagpaputok ang USA noong May 13. Malinaw naman anya yung mga ebidensyang lumabas kaugnay ng Senate shooting noon. Muli ring iginiit ng direktor na wala talagang tauhan ng Bureau nang magkagulo noon sa mataas na kapulungan. Pakinggan natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Nakita naman natin at kung ano yung mga ebidensyang lumabas, no? Ano yung maling information na iniisip ba yung dahil sabi ko walang NBI sa Senado. All of us here know wala talagang NBI sa Senado at that time noong May 13. So I don't know what wrong information is he referring to. And in the same vein also, baka he is also getting wrong information kaya nagkaroon ng shootout doon sa Senado. Actually, it's not a shootout. It's more of a firing of firearms ng USA. Matatandaan sa Facebook Live, sinabi ni Cayetano, naniniwala siyang mali ang impormasyon na ipinararating kay Pangulong Marcos. Nanindigan siya na may hawak na ebidensya ang Senado, kaya magsasagawa sila ng pagdinig. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! Naimbang nabigan sa mga suki natin dyan sa Bigan City ay happy birthday nga pala kay Major Rod Carriaso. Ayan. Si Kuya Rod Carriaso ay 72 years old na ho ngayon. Pero hindi naman. Sa formang-forma pa lang. Mukhang 71 lang. Happy 72nd birthday kay Major Rod Carriaso. Ayan. Uy, birthday din pala kahapon ni Ann Margo Mateo. Ayan, si Ann Margo Mateo ay dating kasama namin sa Agham. Ayan, Ann, happy birthday. Alam ba nyo, 61.74 ang palitan ng piso against the dollar? Maganda umaga, Pilipinas! 61.74 per dollar ngayon. Ay, naku, tuwan-tuwa na naman yung mga tumatanggap ng dollars. Ano ha? 22 makalipas ang alas 5 na umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS.
Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual. Pilipinas ang oras 26 makalipas ang alas 5 ng umaga. Hoy, sa mga magpapasalubong pabalik ng Pilipinas, huwag na pong imported na tsokolate ha. Meron tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ha ng mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Pwede din kayo mag-place ang order dyan. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Si Dr. Carmela Oracion, Undersecretary for Learning Systems Strand ng Department of Education. Kasama na natin, Doc Yusek Carmela. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga po, Kung Angel. Ay, po, thank you for joining us. Number 1, liwanagin nga ho namin, ma'am. I-implement na ba yung trimester? Yes po. Okay. Pero nais po nating ipaalala, ipaliwanag sa lahat na hindi po natin gustong tawagin ito na trimester, 3-term school calendar po or 3 grading period school year para hindi po ma-confuse dun sa trimester ng kolehiyo. Ayun. Doon po kasi sa kolehiyo, pag sinabi nating trimester, doon lang sa period na yun kukuhanin yung isang aralin. Halimbawa, pag sinabi mo na sa isang trimester ay doon kukunin itong kurso na to, doon na lang, doon magsisimula at doon magtatapos. Ngunit sa basic education po, buong taon pa rin. Halimbawa, English o math, buong taon pa rin po nila kukunin yan. Kaya lang, yung dating paghahati ng 4th quarter sa isang school year, 3 terms na lang po ang hatian ngayong taon. So, kumbaga sa first grading, second grading, third grading, fourth grading dati, ngayon 3 na lang. So, tatlong beses na lang mag-i-exam yung estudyante. Yes po. At sa teacher, malaki rin ang tulong nun kasi 3 beses na lang siyang gagawa ng exam, magko-correct ng mga exam, gagawa ng mga grades. Ayun. So malaking tulong din po yan sa ating mga guro. Ayun. Kaya sa mga magulang, nakahapon may mga magulang kasi sabi nila, dinidelay muna nila ang pagbili nila ng ng mga school supplies. Wala namang epekto ho yun. Oo.
3 gradings, hindi trimester, ha? Ayan. Yes po, opo. Oo. So, Para matulungan nyo rin kami na mapaalalahanan ng mga magulang na papasukin yung anak nila from day one. Kasi medyo nakagawian daw po yan na hindi pumapasok agad. Sayang naman po yung mga nauunang araw. Oo, tsaka sabi ko nga tapos na may brigada eskwela na nag-umpisa kahapon So hindi na Tama po. Oo, pagpasok ng bata, hindi na sila maglilinis. Tapos na yung paglilinis Di ba? Tama po, handa na po para sa kanila. Opo, ma'am, ganong kakulangan natin ng classroom? Ang kakulangan po natin ng classroom, alam natin yung naitala na 165,000, di po ba, no? Ngunit po, dahil sa pondo na ibinigay ng ating pamahalaan at talagang todo-todo pagsusumikap, ngayon po ay umarangkada na po yung pag-construct ng classrooms. Sa ngayon po, kasi mula nung Enero, nasimula na yung mga papeles, hindi pa siguro nakatayo ang karamihan sa classrooms, ngunit nakakasa na po, no? Sinisimula na ang mga ito. Meron tayo ng mga learning centers, no, yung mas madaling itayo. At meron din po tayong mga tinatayo na ng mga classroom. Okay. So towards the end of the school year, the picture will be clearer. So ano magiging size, average size per classroom? Ilang estudyante? Meron pa rin po tayo nung sinasabing average average school classroom size. No? Nandiyan pa rin po yung 40. Mga yan. Hindi po. No? Yung ating pong regular size classroom ay kung hindi ako nagkakamali nasa 9/8 ba? Hindi. Ibig sabihin, ma'am, yung estudyante. Yung estudyante. Sinisika po natin na ang class size natin ay nasa 40. Sa mas maliliit po ay 35. 35. 35 to 40. Dapat ganun lang. Opo. Okay. Tapos, ma'am, ilang shift? Mula po lang nung January, po, parang bumaba na sa 100, mga 44,000 ang kakulangan natin ng classroom, mula hanggang itong Abril, nakapatayo na tayo ng 21,000. So, gumagalaw naman po yan. Okay. At least nakikita natin yung development na nag-i-improve na yung student to classroom ratio. Napapababa na natin. Oo. Ma'am, so wala ang inaasahan natin, walang overcrowding. Wala na yung issue ng overcrowding. Siguro po hindi pa natin lalahatin yan sa buong bansa. Yung overcrowding naman po ay sinisikap din nating ma-solve ng shifting, no? Meron pa rin po tayong mga paaralan na may 2 shifts. Kasi malalim po masyado kung yung problema, no? Tagal na nito 55,000 is just a lot. At hindi naman po natin kakayanin resolbahan niya ng ilang buwan lang. Okay. Ang magandang nangyayari dito sa panahon ni Secretary Angara, tuloy-tuloy po, no, ang pag-address natin ng problema. Okay. Hindi po isinasantabi ang problema. Yusek, actually kaya kami napatawag. Mas kinabahan ako doon sa report ng EDCOM 2 na ang laking porsyento ng ating mga magsi-senior high school ang baba ng reading comprehension. Wala silang independent reading capability. So, paano natin ina-address to ngayon, ma'am? Opo. Actually po, ang nangyari yan, di ba ina-assess natin yung ating mga Key Stage 1, Key Stage 2, ganyan. Tapos po, ang DepEd, nakita po ng DepEd na yung resulta ng ating Key Stage 3, yung junior high school po natin, ay hindi okay. So last year po, nagdesisyon ang Department of Education na mag-administer din tayo ng senior high school literacy and numeracy assessment. Ginawa po natin yan towards the end of last school year. At gano'n na nga po, yung datos na na-share natin sa tatlong agencies, government education agencies, ang DepEd, ESDA at CHED, na nandun rin naman po ang EDCOM 2, ay nakita natin na malaki po talaga ang number ng ating grade 11 students struggling with reading. Tama yung pinagsuspetsahan natin na dahil hindi maganda ang performance sa Key Stage 3,
baka ganun din ng senior high school at na-confirm po yan ng datos. So, agad-agad po ang ginawa natin nung summer, nag-implement na tayo ng senior high school remedial program, no? Last day po niyan ngayon. I hope it makes a difference. I hope it has made a difference. May isa lang po tayong finding na hindi naman regular ang pasok ng ating mga mag-aaral, no? So, malalim po talaga yung problema. At yung attendance po, hindi simple ang problema. Nung tinanong po namin ang mga guro, mga mag-aaral at mga magulang, kasi po pala marami dito sa ating senior high school learners needing remediation ay nagtatrabaho po. So, ang kapalit po ay sikmura, di po ba? So, mahirap po yan. So, isa po yan sa gusto natin i-address. So, ngayong summer po yan. Ngayong pagpasok ng taon, tuloy-tuloy pa rin po ang remediation natin para sa ating senior high school learners na nangangailangan po ng interventions related to reading and numeracy. Opo. Yan po ang gagawin natin. Pero Yusek, di ba, umabot sila ng senior high school na may problema sa comprehension. Baka no, sa elementary, dun sa mga junior grades nila, dun pa lang may problema na tayo. Opo. Kaya ako siguro nasabi kanina na malalim po ang problema. At hindi natin ito basta-basta masusolve overnight. Correct. So, para po dito sa nandun na, yung nandun na talaga, nasa senior high school na, ay yun ang remedyo natin through remediation. Pero, tama ka po no, nagsimula ito nung bata pa sila. So, doon naman sa bata, mainstream education po ang ating pinapalakas. Bukod doon, early remediation sa key stage 1. Para hindi po sila tumuntong ng higher key stages, higher grade levels, nang may kakulangan. Kasi imposible po na hindi natin ma-address yun if we do timely interventions. Oo. Hindi, tsaka hindi naman ako naniniwala na issue of competency ito ng teacher eh. Kasi magagaling mga teacher natin eh. Di ba? Oo. Mahal po nila ang kanilang mga mag-aaral. Gagawin nila ang lahat upang matuto ang mga mag-aaral. Hindi kaya, ma'am, sa reinforcement ito sa bahay? Kasi hindi, hindi natin ipinapasa yung obligasyon sa mga magulang. Pero ang sinasabi natin, kailangan talaga ng reinforcement, kailangan ng follow-up pagdating sa bahay eh. Nung inaaral ng bata, di ba? Tama po yan. At malaki ang role ng bahay, ng mga magulang, o kung sino man ang guardians ng mga bata. Totoo po na marami din po siguro tayo o may mga magulang din po tayo siguro na hindi nakapag-aaral. At hindi natin sila inaasahan na sila yung mag-tutor o magturo sa mga bata. Baka mas lalo may mga practices po May mga practices po that even parents who did not complete their studies will be able to do. Halimbawa po, no, yung araw-araw na paghikayat sa mga mag-aaral na magbasa sila, intindihin nila yung kanilang mga asignatura, malaking bagay po yun. Nakita po natin sa isang research many years ago na ang isang practice din po na nakakatulong ay yung magsiset aside sila ng time and space for the learners to study when they are at home. Hindi po kailangan na magkaroon ng study room, di po ba? Correct. Pero linisin siguro yung mesa at talagang sabihin sa mga bata na study time ngayon, intindihin ninyo yung asignatura ninyo, eto yung space ninyo. So may mga practices naman po na gano'n na pwedeng gawin ng mga magulang. Ulit, tama po talaga kayo. Malaki pong factor ang ating mga tahanan. Oo. Hindi, tsaka kuminsan din pag nakikita namin yung sa mga workbooks ng mga pamangkin ho namin, sabi ko, mukhang advanced na sila ngayon at elementary age, di ba? Nung nag-grade 1 ako, Pepe and Pilar lang yung libro namin eh. Sa totoo lang po, pati nga po sir, ang storybooks, ang daming magagandang storybooks ngayon, di po ba? Na maengganyo ang ating mga bata na magbasa. Yung problema nga, wala nga nagpupunta masyado sa library kasi sabi nila, nasa gadget na ito eh. Wala nang problema eh. Kaya lang, iba yung basa sa libro kaysa sa gadget eh.
Diba? Tama po. Pati yung amoy po ng libro, yung pag-flip ng pages, malaking tulong yun. May maganda pong programa ang Department of Education dyan. Nagpo-provide po tayo ng storybooks for grades 1 to 3. Sa NCR po, isinama nila ang kindergarten, no? Bawat classroom po ngayon, nagkaroon na tayo ng library nook. Maliit na lugar na may shelf at may enough number of storybooks for the number of learners in the class. Iba-iba po ang title noon. So, bawat bata po ay makakahawak ng isang libro. Pero, pagkatapos po ng isang linggo, pass on to class number 10 or to the seatmate. And so on, pass on po. So by the end of the school year, inaasahan natin na ang bawat mag-aaral sa grades 1 hanggang grades 1 to 3 ay nakabasa na ng mga 35, 40 o 50 storybooks po. Oo. Yung sa ibang bansa, like for example, Singapore, Japan, and other developed countries, may mga restriction na sila ngayon sa paggamit ng cellphone especially sa formative years ng mga bata. Are we contemplating on implementing similar program para kasi hindi natin sinasabing dapat ipagbawal sa kanila totally for communication purposes, pero kung retain nila at nagiging tool na nila ngayon for entertainment the rest of their hours kaya hindi na nagbabasa, baka po pwedeng i-implement din natin yung ganung measure. Diba? Pinag-uusapan po ng masusi ngayon yan. Ang kaibahan po natin sa mga bansa na nabanggit ninyo, nakarating na sila sa isang level Tayo po sana ipapunta pa lang doon in terms of availability of technology. So sila nandun na at nakikita na nila yung ill effect, so sila yung maatras. So sa atin po ngayon, ang pinag-aaralan ng mabuti, ano po ba yung tamang level at tamang amount ng technology para hindi naman po tayo rin mauwi sa kasobrahan na ganun po. Anong timetable ng ating study, ma'am? Currently po, kung hindi po ako nagkakamali, may initial report na po tayo na ginawa, yung ating mga in charge 2 weeks ago sa aming Exicom po. No? So, may initial na at i-share na po natin yan sa field. Kasi napakalaki din po ng Pilipinas, napakarami nating schools. We cannot do one-size-fits-all solutions. Yes. Po ba? Yes. So, tinitingnan din natin yung konteksto ng ating mga paaralan. Yusek, count us in dito ho sa mga initiative na yan, and kung ano ho yung gusto nyo i-communicate sa ating mga magulang, relative to the opening of classes and the continuing of improvements in education, count us in dito po sa DCRH at saka sa MBC at sa radyo natin. Ay, wow. Maraming salamat po. Maraming salamat po. At saka ang dami daw mga teacher nagti-TikTok. Hindi, hayaan na natin siguro mag-TikTok sila on their free time. Maganda po ang mensahe. Bakit hindi? Ayaw nating maging KJ. Yusek, thank you for joining us and we'll be in touch. Thank you po. Maraming salamat po. Magandang umaga. Si Undersecretary Carmela Oracion ng Learning System Strand ng Department of Education. Maganda umaga, Pilipinas! Pero siguro hanggang grade 3, magagalit sa atin yun pero kasi yan yung formative years nasa development stage ng brain yung bata ipagbawal talaga yung paggamit ng cellphone. Pwede na siguro pang communication, but as tool for education, that's another story. 42 na makalipas ang 5 ng umaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
madikit at malupit na dumikmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Angel po si Angelo Palmones sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas. 48 makalipas ang 5. Ilang minuto na lang ha, saka kayo magpakarga ng krudo. Kasi epektibo na ngayong araw ang malakihan tapyas presyo sa mga produktong petrolyo. Nasa 10.86 ang minimum rollback sa kada litro ng kerosene. 9.26 naman sa kada litro ng diesel. 4.76 sa kada litro ng gasolina.
Ayan alas 6 ang implementasyon yan Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, ang naturang major price adjustment ay senyales na malapit na bumalik ang pre-war levels sa presyuhan ng langis. Sana nga. Ay, nananakit na ba inyong mga kasukasuan? Nagkakaringkol, sumihina na bang kalamnan? Epekto yan ang ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultraplex ang health drink mula po sa namikha ng Ultamayo backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucose green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawian ang galaw at sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultamayo.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Oy, Dr. Zenny Mendoza, magandang umaga po sa inyo At sa mga justices natin, sa mga suki natin justices na maagang gumigising, good morning. Justice Energito ng Sandigan Bayan. Busy kayo Si Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Magandang umaga sa mga justices natin sa Court of Appeals Visayas at saka sa Cebu. Sa Mindanao pala. Chief Justice Alexander Gasmundo, siyempre good morning Chief Justice. Si Justice Raul Villanueva at saka sa inyo masali niya, good morning. Sino pa ba? Si Ambassador Harry Amping, magandang umaga din po. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 10 minuto na lamang, 6 na umaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Gandingan para sa kalikasan. Umaga, Pilipinas! Menos 7, bago mag-isis na umaga, antabayan po ninyo, may nagbabalik! Presyo ng nyug, buko at malagkit sa Talipapa, Barangay 407, Sampaloc, Maynila, tumaas! Detalye mula kay Tina Nolasco, RH9. Tita Tins, good morning!
Good morning, Kuyang Angel. Tumaas nga ang presyo ng nyog, buko at ng malagkit dito sa Talipapa sa Barangay 407, Sampaloc, Maynila. Mula kasi sa dating 30 hanggang 35 pesos ang kada isa ng nyog. Ngayon ay umaabot na sa 40 pesos hanggang 50 pesos ang kada piraso, depende sa laki. Kasama naman na dyan ang libreng kayod at tiga ng nyog na kumukonsume rin ng kuryente. Maging ang presyo ng buko nagtaas din mula kasi sa 30 pesos kada isa. Ngayon ay 40 pesos na ang isang piraso. Ayon sa mga vendor na ating nakapanayam, dahil ito sa pagtaas ng presyo ng krudo na ginagamit sa transportasyon para naman sa mga nagbabalak magluto ng kakanin gaya ng biko o suman, asahan na rin ang mas mataas na gastusin. Pumapalo kasi sa 80 pesos ang kada kilo ng malagkit dito sa Talipapa sa Barangay 407. Mas mataas kumpara sa ibang mga palengke o pamilihan na ating napuntahan na nasa 60 pesos hanggang 75 pesos lamang ang kada kilo. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina. Pero sana naman hindi makompromiso ang sarap ng inyong biko at ng inyong suman. Ay, magandang umaga kay Senator Lito Lapid. Good morning, Supremo, ha? Masarap ang inyong maha. PNP may leads na sa paghahanap kay Senator Bato. Detalye ng balita mula kay Jel Paro sa RH52. Jel. Kuya Angel, may mga sinusundang lead ang pambansang pulisya sa manhunt kay Senador Ronald De La Rosa ay pinaresto sa bisa ng warrant wala sa International Criminal Court. Ayon kay Police Major General Robert Alexander Morica II, Direktor ng CIDG, patuloy silang nakatatanggap ng mga impormasyong isinasalang sa kaukulang validation. Tiniyak ni Morica sa Campo Crame na hindi nila kakayaan, hindi nasisili ang lahat na maaaring anggulo. Gaya na lamang ng pagtukoy sa mga taong tumulong kay Bato. Sabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., subject din ang pagsunod ng otoridad ang mga laging pinupuntahan at mga nakakausap ni De Rosa. Gayunman, tamangkin na munang dalawang general na magbigay ng mga spesipikong impormasyon na may tuturing daw na operational. Naon narito ay 4 ng lokasyon ang sinalakay na PNP at NBI. Isa, ang pag-aari ng kaanak ni Senador Robin Hood Padilla na hinihinalang back-up sa pagtakas ni De La Rosa wala sa Senate Protective Custody. Ako si Edniel Parrosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Edniel. Si Secretary Jun Bicca tiniyak na walang special treatment kay Senator Jinggoy sa BJMP facility. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez sa RH5. Bal. Kuya Angel, itatrato Senador Jinggoy Estrada ng patas, pantay-pantay at walang espesyal na pribilehiyo sa loob ng kulungan. Itong inihayag ngayon ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Matapos dalhin si Senador Jinggoy Estrada sa kamay ng batas at sa kustodiya ng BJMP. Aniya, walang VIP cell, walang aircon at walang espesyal na pagkain ibibigay kay Estrada at susundi ng karaniwang alituntunin ng piitan. Dilinaw din ni Rimulya na ang seguridad at araw-araw na pamumuhay sa selda ay pareho lamang sa ibang mga detainee. Bawal ang cellphone at ang bisita ay ayon lamang sa oras. Ang kustodiya ay nasa ilalim na ng Sandigan Bayan kaya ang BJMP lang ang aniyang mga ngasiwa sa detensyon. Ano bang hiling para sa ospital o transfer ay dadaan lahat sa korte. Aniya, buong pusong nakipagtulungan si Senador Jinggoy kasamang iba pang mga akusado at tinitiyak niya ang ipatutupad ng pulisyang utos ng korte ng walang kinigilingan. Ako si Bal Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. And with that, papaalam na ho tayo. Kuya Angel po, siyang alapalamonas na sigigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Steve Jobs. Ang sabi niya, your time is limited. So don't waste it living someone else's life. 2 minutos bago mag 2x2. Maganda umaga, Pilipinas! Oras sa buong Pilipinas, 58 makalipas ang alas 5 ng umaga.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.